Del Valle Horse Ranch, Isla Firgo, Hello. Nabitiwan ni Achilles ang hawak na pamingwit nang biglang sumulpot sa tabi niya si Madeline, ang 8 taong gulang na kinakapatid niya. Kung hindi sa maagap na pagsalo niya sa nabitiwang pamingwit ay malamang na nahulog iyon sa ilog. Masyadong malalim ang iniisip niya, kaya hindi niya namalayan ang pagdating ni Madeline. Kung napansin agad niya ito ay natakasan sana niya. Mula nang makilala niya ang kinakapatid ay nagsilbing anino niya ito, dahil laging nakabuntot sa kanya. Ayaw pa naman niyang makasama si Madeline dahil nuknukan ito ng kulit at likot. Sumasakit ang ulo niya sa walang katapusang pagtatanong nito tungkol sa mga bagay-bagay. Kahit paano ay ipinagpasalamat ni Achilles na tuwing Sabado at Linggo lamang naroon sa rancho ang kinakapatid niya. Ngunit dahil summer vacation, 2 buwan itong mananatili roon. Iniwan doon si Madeline ng mommy nito na nagbalik na sa Maynila. 3 taong gulang pa lamang si Madeline nang makipaghiwalay ang daddy nitong si Ninong Tomas sa ina nitong isang sikat na artista at host. Sa poder ng ina napunta si Madeline pero tuwing weekends, kapag bakasyon sa eskwela, at may okasyon sa rancho ay naroon ito sa rancho ng ama. Have you caught a fish? If you have, are you going to eat it? I think you shouldn't. Kawawa naman yung fish. Kapag nahuli mo, ibabalik mo uli sa dagat, di ba? Nayayamot na binalingan ni Achilles ang kinakapatid. Tinitigan niya ang maamong mukha nitong mistulang sa manika sa puti at kinis. Kulay mais ang buhok ni Madeline na natitiyak niyang maayos na nakapusog kanina bago ito lumabas ng mansyon pero ngayon ay nakasabog na sa mukha dahil kung saan-saan na ito sumuot. Bakit ko pahulihin kung ibabalik ko rin lang pala sa tubig? Natural, kakainin ko iyon, paangil na sagot niya. Lumabi ang bata. Pinuko siya nito ng tingin na animo siya na ang pinakawalang-awang nilalang sa mundo dahil sa balak niyang pagkain sa mahuhuling isda. But we have lots of food in the house. The fish in this river are our pets. You don't eat pets, mariing wika nito. Nanggigigil na inalis ni Achilles ang pamingwit mula sa pagkakalublob sa tubig. Binitbit niya ang latang pinaglagyan ng mga paing bulete at naglakad palayo. Hindi siya makakapamingwit ng maayos kung nasa paligid ang kinakapatid. Mabuti pang ipagpaliban na muna niya ang naturang balak kaysa matuyuan siya ng dugo sa konsumisyon. Dahil walang epekto kay Madeline kahit paangilan niya ito o hindi pansinin, ang pinakamainam na gawin ay umiwas na lamang. Patalon-talong sumunod agad sa kanya si Madeline. You're not going to fish anymore. Kung ganon, pwede na tayong maglaro. Niyaya ako ni na Job na maglaro ng taguan. Sali ka rin. Natigilan si Achilles. Si Job ay anak ng mga Argilla, ang pamilyang nagmamayari ng kanugnog na lupain ng mga Sevilla. Ang kabilang pampang ng Ilog Fraya na katapat ng rancho ng ninong niya ay lupain ng mga Argilla. Katulad niya, 14 anyos na rin si Job pero nakikipaglaro pa rin sa mga batang dihamak na mas bata kaysa rito. Ang mga iyon lamang kasi ang kaya nitong kayang-kayanin. Hindi niya gusto ang ugali ni Job. Mahilig itong mangagaw ng gamit at laruan ng mga kalaro, kahit hindi nito kailangan o gusto ang mga iyon. Bagaman hindi pa nabibiktima si Madeline ng mga kalokohan ni Job, hindi niya gusto ang ideyang nakikipagkaibigan dito ang kinakapatid niya. Paggabi na. Umuwi ka na lang. Huwag ka nang makipaglaro kina Job. Hahanapin ka sa bahay ninyo. Sige na, umuwi ka na. Ayoko. Wala naman akong gagawin sa bahay eh. Sige na, sali ka na rin sa amin ni na Job. Ang sabi ni Nanay Saleng, okay lang naman daw akong sumali sa kanila. Ayoko. Saka hindi na ako bata para makipaglaro pa sa inyo. Bakit si Job nakikipaglaro pa rin sa amin? Ang sabi niya, okay lang daw iyon dahil bata pa rin siya. Magkaedad lang kayo, di ba? Kaya bata ka pa rin. O dahil babastard ka kaya ayaw mong nakikipaglaro sa amin? Napahinto sa paglalakad si Achilles. Nagsalubong ang mga kilay niya sa magkahalong hindi pagkapaniwala sa kapangahasan ni Madeline na sabihin sa kanya ang salitang iyon ng harapan. Hinarap niya ito. Kanino mo natutuhan ang salitang iyan? Alam mo ba ang ibig sabihin niyan? Si Job ang nagsabi noon sa akin. Masama ba ang word na iyon? Sorry na. Huwag ka na magalit please. Hindi ko naman alam na bad word iyon eh. Okay. Basta huwag mo na uling sasabihin iyon sa harap ko kahit kailan, ha?
Kapag inulit mo pa iyan, ihagis kita sa ilog Freya at ipapakain sa mga isda. Hindi iyon ang unang beses na napagtaasan niya ng boses ang kinakapatid pero noon lamang nalangkapan ng ganoon katinding puot ang tono niya, kaya marahil napaatras ito sa magkahalong pagkagulat at takot. Nakita niya ang mga luhang namuo sa mga mata ni Madeline bago ito tumakbo palayo. Dagli rin namang nagsisi si Achilles sa ginawa. Dahil base sa napaka-inosenteng pagkakabigkas ni Madeline sa salitang buong buhay niyang tiniis na itawag sa kanya ng lahat ng nakakaalam tungkol sa buong pagkatao niya, hindi nito alam kung ano ang eksaktong kahulugan ng salitang iyon. Pero mas mabuti na ring maitatak sa isip ni Madeline na hindi nito maaaring ulitin pa ang pagbanggit sa kasumpa-sumpang salitang iyon. Ipinagpasalamat niya ngayong nasa poder na siya ni Ninong Tomas ay hindi na siya gaanong nakararanas ng pangungutya at pangiinsulto dahil sa pagiging bastardo niya. Respetado at maimpluwensya kasi ang ninong niya roon sa Isla Fuego. Noong nasa Maynila pa si Achilles sa piling ng noon ay nabubuhay pang ina ay halos araw-gabi niyang nilulunok ang taguri ng ibang tao sa kanyang ina na isang kabit. Totoo naman iyon pero masakit pa rin. Pagkatapos anakan ng walang kwenta niyang ama ang nanay niya, ay basta na lamang ito, iniwan ng mabuko ang tatay niya ng tunay na pamilya niyon sa Davao. Subalit hindi madaling mabura ang pait at sakit na kakambal ng salitang ibastardo. Hindi lamang kasi mula sa ibang tao niya naririnig iyon noon, kundi mula rin mismo sa mga kapatid niya sa ama at sa pamilya ng kanyang inang nagtakwil dito nang pumatol ito sa kanyang ama. Achilles, sigaw ni Madeline sa magkahalong galak at pagkasabik nang sa pagpasok sa komedor ay makita niya ang kinakapatid. Kahit siguro mabulag siya ay makikilala niya si Achilles. Tila may sariling ritmo kasi para dito ang kanyang puso. Kapag nasa paligid ang binata ay bumibilis ang tibok niyon at tila gustong tumalon palabas ng kanyang dibdib upang magpakilala rito ng personal. She had only been gone for 10 months, but her heart reacted as if she had not seen him for 2 whole decades. Nang lumingon si Achilles ay nasalubong niya ang kulay-tsokoleteng mga mata nito, na kahit pa siguro ilang libong taon niyang pagmasdan ay hindi niya maaarok ang taglay na lalim at misteryo. Who needed gorgeous British men or suave Frenchmen when standing in front of her was the most dazzling man alive in the planet. Walang sinabi ang mga sikat na aktor at modelong lalaki sa natural na angking kagandahang lalaki ni Achilles. Ang mga labi ni Achilles na natural ang pagkapula at hugis-busog ng palaso ay tuksong umaakit sa mga babaeng nakakasalamuhan nito kahit bihira itong ngumiti. Ang pangahang mukha naman ang nagtataglay ng katatagan at matibay na paniniwala sa sariling kakayahan ay nagudyok sa sinuman na paniwalaan ito. Habang ang itim na itim at alunalong buhok naman ay hindi mabilang na babae na ang nangati ang mga kamay na suklayin ng mga daliri. Lagpas batok man kasi ang buhok ay napakakintab at napakalambot niyon. Ipinupusog iyon ng binata ng itim na goma kapag nagtatrabaho ito sa rancho. Subalit sa lahat ng katangiang pisikal, ang pinakaprominente ay ang mga kilay at ang ilong ni Achilles. Determinasyon, katapangan, at lakasang ipinahihiwatig ng pagkakaarko ng mga kilay na iyon. Sa unang tingin ay hindi agad mapapansin ang hugiskidlat na pilat sa itaas ng kanang kilay nito. Resulta iyon ng pagkakasabit ni Achilles sa barbed wire noong 17 anyos ito habang tinatangka nitong pigilan ang nagaganap na pagnanakaw sa rancho. Ang animo nililok ng iskultor sa kaperpektuhan naman na ilong ng binata noon ay bahagyang balikon na ang buto sa nose bridge ngayon. Resulta iyon ng pagkakasiparoon ng nagalborotong toro noong 15 anyos ito. Nilapitan ni Madeline si Achilles at niyakap. Nasa yakap na iyon ang 10 buwang pangungulila niya rito. Inalis ng binata ang mga braso niya sa baywang nito, pagkuay binuhat siya at inikot-ikot na animo kasimbigat lamang siya ng isang 10 taong gulang na paslit. Nang mapagod ay ibinaba siya at pinagmasdan, "Kumusta ka na, Madi Maldita?" Ninisyan niya si Achilles. Wala nang bahid ng animosity sa pagitan nila. Kabaligtaran iyon ng atmosphere ng araw na umalis siya ng Rancho del Val, 10 buwan na ang nakalipas. Bago kasi siya umalis ay nagaway sila dahil ayaw niyang sumama sa ina't amain. Mas gusto kasi niyang sa rancho manatili kasama si Achilles at ang kanyang ama. Mula kasi nang maikasal ang mommy niya kay Tito Ralph noong 13 years old siya, ay ipinaubaya na siya ng mommy niya sa daddy niya. Naalala lamang siya ng ina ng Modestino sa Paris ang amain niyang nagtatrabaho sa isang kilalang cosmetics company. Si Achilles ang nagpumilit na sumama siya sa kanyang ina't amain.
Huwag daw siyang maging makasarili. Bagaman pareho nilang alam na hindi tipikal na ina ang mommy niya dahil madalas na wala itong oras para sa kanya, dapat daw niya itong bigyan ng pagkakataong makabawi sa mga pagkukulang sa kanya kapag maiisip nitong gawin iyon. Mabuti na raw iyon kaysa hindi na talaga siya pinagukulan ng oras ng mommy niya. Alam ni Madeline na bagaman hindi isinasatinig ni Achilles ang saloobin patungkol sa sariling ama't ina, iyon ang naalala nito nang sermunan siya. Ulilang lubos na ang binata at kung may mga natitira mang kamag-anak sa magkabilang side ng mga magulang ay walang nais umangkin dito. Iyon ang dahilan kaya kinupop ng kanyang ama si Achilles nang sumakabilang buhay ang ina nito. Ayon sa daddy niya ay taga Davao ang ama ni Achilles. Pamilyado na ang lalaki ng ligawan at ibahay nito sa Maynila ang ina ni Achilles na si Sandra Arguilla. Dahil sa tinamong kahihiyan ng mga Arguilla sa ginawa ni Sandra na pagpatol sa isang lalaking mayasawa ay itinakwil ito ng mga magulang. Nang mamatay si Sandra noong 9 na taong gulang si Achilles, ay hindi man lang naisip ng ama ni Achilles na kupkupin ang anak. Sa halip ay walang pagdadalawang isip na pumayag ang lalaki sa alok ng daddy niya na ito na ang magpapalaki kay Achilles bilang pagtupad sa habilin ni Sandra bago mamatay. Hindi maikakailang isang Ferrari si Achilles. Minsan nakasing nakita ni Madeline ang ama ni Achilles nang bumisita ito sa rancho noong mga bata pa sila. At least, kahit paano ay hindi nito tinutulang dalhin ni Achilles ang apelidong Ferraris at kahit paano ay tinustusan din nito ang mga material na pangangailangan ni Achilles. "Oh, di ka na sumagot dyan," untag ni Achilles. "Namiss kita, sobra." "Namiss mo rin ba ako?" "And hey, I learned a lot of French words while I was in Paris." Gusto mong makarinig ng isang phrase? Here, makinig ka ha. Tumikim muna si Madeline bago isinatinig ang natutuhang phrase. Voles vos couture avec moi si sor, mademoiselle. Umarko ang kilay ng binata, hindi mawari kung naaliw o naeskandalo. Napakunot noon naman si Madeline. Hindi ba siya naintindihan ni Achilles? Marami itong alam na lengguwahe at isa ang French doon. Kaya sabik siyang ibida rito ang tanging French phrase na pinagsumikapan niyang aralin, saan mo natutuhan ang mga salitang iyon? Sa isang Frenchman na nakilala ko sa isang cafe sa France habang hinihintay ko sina Mommy at Tito Ralph na matapos sa pagsha-shopping. Bakit, mali ba ang pagkakasabi ko? Pangit ba ang accent ko? Hindi maintindihan? Iyon nga lang ang natandaan ko sa mga salita nila, kunwari ay dismayadong tugon niya. Masusing pinagmasdan niya ang reaksyon ng binata. Alam mo ba ang ibig sabihin on? Hindi. Kaya umiling lang ako ng unang beses na sinabi iyon ng unang lalaking na-meet ko roon. Iyong mga sumunod na nagsabi sa akin on ay hindi ko na lang pinansin kasi parang ang weird ng iniaakto nila kapag sinasabi sa akin iyon. Hinahalikan pa nila ang likod ng kamay ko. Pasimpleng iniiwas ni Madeline ang mukha upang ikubli ang paglikot ng kanyang mga mata. Alam ni Achilles na kapag nagkakaganoon na siya ay nagsisinungaling siya. Kung makikita ng binata ang mga mata niya ay mahuhulaan nitong sinusubukan lamang niya ito at hindi totoong hindi niya alam ang ibig sabihin ng mga French words na sinabi niya. Pasimpleng sinulyapan niya si Achilles nang hindi ito nag-react. Napangiti siya nang makitang magkasalubong ang mga kilay nito. Halatang hindi nagustuhan ang nalaman. Mabuti. Dahil ang ibig sabihin ng sinabi niya ay inaalok kanyang sumama sa kanyang makipag-sex. Kung tatanga-tanga ka at sumama sa kanya, malamang na narapi ka na. Kaswal lamang ang tono ni Achilles nang magpaliwanag ngunit may ningas ng galit sa titig. 6 na taon ang tanda ni Achilles sa kanya pero noong mga bata pa sila ay animo-anino siya nito dahil sa pagsunod-sunod at panggagaya niya sa mga kinahihiligan nitong gawin. Kahit delikado at nakakatakot, basta ginawa ni Achilles, pakiramdam niya ay kailangan din niyang gawin para magustuhan siya nito at tanggapin bilang kaibigan. Kaya siya nito binansagang Madi Maldita dahil sa kapilyahan at kakulitan niya. Sa malas, madalas na napapahamak ang binata dahil sa kapilyahan at kakulitan niya. Kapag kasi nadidisgrasya siya sa mga pinaggagawa niya para lamang mapansin ni Achilles, ay ito ang pinapagalitan ni Nana Isaling at ng daddy niya. Istrikto ang daddy niya kay Achilles. Bawat kilos ng binata ay binabantayan ng daddy niya. Gusto kasi ng daddy niya na lumaki si Achilles na katulad nitong responsable at matatag kaya hindi binebebi si Achilles. Si Madeline naman ay walang magawang mali sa mga mata ng daddy niya.
Kung ituring siya ay parang prinsesang lahat ng nais ay kailangang makamit. Kaya siguro hindi rin madali para kay Achilles na tanggapin siya. Kaagaw kasi siya nito sa atensyon at pagmamahal ng tanging taong nagmalasakit dito. Dahil si Achilles ang binilinan ng kanyang ama na magbantay sa kanya, kapag naggagala siya sa rancho, sa halip na magkalapit sila, ay lalo lamang siyang itinutulak palayo ng binata. Siya kasi ang madalas na dahilan ng paninermon dito ng matatanda. Ngunit unti-unting nagiba ang trato ni Achilles sa kanya habang lumalaki sila. Siguro ay dahil kapwa na sila nagkaroon ng sapat na maturity. Hindi na masyadong ilag sa kanya ang binata at kahit paano ay tinanggap na rin ni Achilles na parte na siya ng buhay nito sa ayaw at sa gusto nito. Dahil simulat sa Paul ay prangkang tao si Achilles, hindi na ikinabigla ni Madeline ang mga pakikipag-usap nito sa kanya kahit patungkol iyon sa mga sensitibong paksa. Hindi tabu o subject sa pagitan nila ang tungkol sa sexualidad dahil napapaligiran sila ng mga hayop na walang pakundangan sa pagtatalik. Bukod doon, ayaw rin ng daddy niya na maging ignorante siya pagdating sa bagay na iyon. Ayon sa kanyang ama ay parte iyon ng buhay na kailangan niyang malaman at mapaghandaan kaya inihanda na siya nito para doon. Mas mabuti raw na masagot na ang kuryosidad niya kaysa ang matukso pa siyang mag-eksperimento kasama ang ibang kaedad niya. Si Achilles ang inatasan ng daddy niya na magbantay sa kanya at sumuri sa bawat binatilyong lumalapit sa kanya. Ang hindi alam ng kanyang ama, wala siya ni katiting na interes sa mga lalaking iyon dahil kay Achilles na napiling tumibok ng kanyang bubot na puso. Talaga? Iyon ang ibig sabihin kunwari ay nagulat na wika ni Madeline. Hindi niya sana nasabi iyon kung sinunod mo ang bilin kong huwag kang makikipag-usap basta-basta sa mga estranghero, sermo ni Achilles. Hindi nagpahalata si Madeline na dismayado siya. Inaasahan niyang maging-ngit sa galit at selo si Achilles, at hindi ang umakto pa ring animo, isa siyang sutil na paslit na kailangang pagalitan dahil sa muntik nang mangyaring disgrasya sa kanya habang wala ito sa paligid. Ang akala niya, kapag nalaman ni Achilles na may mga lalaking nagpakita ng interes sa kanya bilang babae ay mapapansin na rin itong hindi na siya ang dating batang nangungulit at bumubuntot dito. Isa na siyang ganap na dalaga hindi lamang sa pisikal na aspeto kundi maging sa damdamin. May isang bagay na natiyak sa sarili si Madeline habang nasa ibang bansa siya. Natuklasan niyang hinahanap pa rin niya sa mukha ng bawat makasalubong niya roon ang mukha ni Achilles. Mula paggising sa umaga hanggang sa pagtulog sa gabi ay wala siyang ibang hiniling kundi bumilis ang paglipas ng mga araw upang makabalik na siya sa villa at masilayan ang binata. Umasa siyang sa pagpayag niyang malayo ng matagal kay Achilles ay matutuklasan niyang infatuation lamang ang marubdob na damdaming umusbong sa puso niya para dito noong 15 years old siya. Ngunit bigo siya. Dahil sa halip na lumipas ang damdamin niya sa pagkakalayo nila ay tila lalo lamang lumalim iyon. Opo, sir. Pasensya na po kayo, sir. Hindi na po maulit. Patawarin po ninyo ang makasalanang nilalang na si ako. Kunwari ay susukot-sukot na sagot ni Madeline. Umilingiling ang binata. Pero hindi nakaligtas sa paningin niya ang ngiting halatang pinipigilan lamang nito sa pagsilay. Brat! Thank you, matamis ang ngiting tugon niya. Ikinawit niya ang braso sa braso ni Achilles at tinangkang hilahin ito paupo sa isa sa mga silya sa harap ng dining table. Sabayan mo naman akong kumain. Mamaya mo na ako sermunan dahil may jetlag pa ako. Kwentuhan mo ako tungkol sa mga nangyari sa iyo habang wala ako. Kumusta na ang love life mo? May girlfriend ka na ba uli? Sa likuran niya ay magkakrus ang kanyang mga daliri. Umaasa siyang tiwala ang isasagot nito. Bago umalis ng bansa si Madeline ay may balak si Achilles na ligawan ang isang dalagang taga Paseo Fernando. Myra di ang pangalan ng babae. Naging kaklase ni Achilles si Myra noong nasa high school ang dalawa. Sa Maynila nag-aral ng kolehiyo si Myra kaya nalayo ito kay Achilles. Nang magtapos ng pag-aaral ay bumalik ang babae sa isla. Hindi alam ni Madeline kung itinuloy ni Achilles ang panliligaw kay Myra. Sa mga pag-uusap nila sa telepono ay wala itong nabanggit na niligawan at nililigawan. Wala, sagot ni Achilles, pagko ay nagiwas ng tingin na tila may ayaw ipabasa sa kanya ang ekspresyon sa mga mata. Pasensya na, hindi kita masasaluhan. Kailangan kong bumalik agad sa kwadra. May mga bagong dating kasing kabayo mula sa Hacienda Santibáñez. May kinuha lang ako rito sa bahay kaya ako nandito. Mamayang hapunan na lang tayo mag-usap tanggi nito.
Bagaman nadismaya siya na kailangang umalis ni Achilles, nagalak din siya sa isinagot nito. Mag-uusap daw sila mamayang gabi. Mukhang wala na sa buhay nito si Myra. Binasted kaya si Achilles kaya ni minsan ay hindi nito nabanggit si Myra sa mga pag-uusap nila sa telepono. Pero impossible iyon. Parang ang labo na may babaeng babasted kay Achilles. Siguro ay naghiwalay na ang dalawa at ayaw na lamang nitong ungkatin pa iyon dahil nga tapos na. Hayaan mo na iyang si Achilles, Madeline, hindi mo talaga iyan maistorbo sa trabaho niya. Mamaya na lang kayo mag-usap. Halika na, kumain ka na, wika ni Nanay Saling. Opo. Nanay, talaga bang wala pa siyang girlfriend? Ano ang nagyari doon sa Myra, yung taga Paseo Fernando na balak niyang ligawan? Natigilan si Nanay Saling. Pati si Aling Delia na kapapasok lamang sa komedor ay tila napahinto rin sa tanong. Nagkatinginan ang dalawa na tila ba hindi malaman kung paano siya sasagutin. Hisa, ang mabuti pa ay si Achilles na lamang ang tanungin mo tungkol dyan. Pero kung ayaw naman niyang pag-usapan ang tungkol doon, mabuting irespeto mo na lang muna, wika ni Nanay Saling na lalong nagdulot ng pagtataka kay Madeline. Halos buong araw nang hinahanap ni Madeline si Achilles sa buong lupain ng mga Delval, ngunit hindi niya ito natagpuan. Wala rin ni isa sa mga tauhan nilang napagtanungan niya ang nakakaalam kung nasaan si Achilles. Ang huling pagkakita raw ng mga ito sa binata ay sakay ito ng kabayo at patungo sa Ilog Freya. Pero nakailang balik na siya sa ilog ay hindi naman niya nakita roon si Achilles. Frustrated at nahahapong ibinagsak niya ang katawan sa makapal na damong ligaw ilang metro ang layo sa pampang ng ilog. Tumapat siya sa araw para matuyo agad ang basang damit niya. Basta na lamang kasi siya nag-dive sa ilog dahil sa frustration ang hindi pa rin niya natagpuan doon si Achilles. Nasaan kaya ito? Mula nang dumating siya sa rancho ay mabibilang pa lamang sa mga daliri, nisang kamay ang mga pagkakataong nagkita at nagkausap sila. Hindi niya gustong isiping iniiwasan siya ni Achilles, pero lately ay iyon ang napapansin niya. Kahit ang daddy niya ay tila napupunan na rin iyon dahil lang nagdaang araw lamang ay tinanong siya nito kung may ginawa na naman siyang kalokohan kay Achilles, kaya parang allergic na naman ang binata sa kanya. Dad, how could you think that? Puno ng indignasyong sabi ni Madeline, sa halip bawiin ang sinabi ay umarko lamang ang kilay ng ama niya at tatawa-tawang ginulo ang kanyang buhok. I know you, Princess Brat. Paboritong pastime mo ang inisin, tuksuhin at kulitin si Achilles. Itinuturing ko ngang isang milagro na hindi pa nasasaid ang pasensya niya at hindi ka pa pinapalo sa puwit para magtanda ka. Dad! Lalong napuno ng indignasyon ang tono niya. I'm not a kid anymore. 17 na ako. Hindi na ako pwedeng paluin sa puwit. Hindi ko na kaya pinagtitripan si Achilles. Sa tingin ko, pinagsisisihan niya ngayon na hindi kanya napalo sa puwit noon ang bata ka pa. Lumabi siya at humalukip-kip pagko ay inirapan ang ama. Sometimes you're so cruel to me, Dad. Mas madalas na kampi kayo kay Achilles, kunwari ay pagdadrama niya. Sa halip na makonsyensya ay tumawa ito ng malakas. Dahil mas mabait si Achilles kaysa sa iyo, Brat. Nahinto ang pag-uusap nila dahil biglang pumasok ang taong pinag-usapan nila. Bagong paligo si Achilles at tila kay bango-bango. Dahil sanay si Madeline na basta na lamang yumayakap sa taong gustong lambingin, walang pagdadalawang isip na lumapit siya sa binata at animo ito teddy bear na niyakap. Chills, inaaway ako ni Dad. Mas mabait ka raw kaysa sa akin. Sabihin mo nga sa kanya ang totoo. Wala nang mas babait at mas gaganda at mas kukute sa akin, di ba? Tiningala ito ni Madeline at pinapungayan ng mga mata. May lagnat ka, mataas. Nagdedeliryo ka na, tugon ng binata na ikinatawa ng daddy niya. Kinalas ni Achilles ang mga braso ni Madeline na nakayakap dito. Kung titingnan ng ibang tao ay iisipin niyo na gusto lang umupo ni Achilles. But she knew better. Gusto siya nitong iwasan. Dahil doon, pakiramdam niya ay sinampal siya ng binata. Pero agad din niyang binigyan ng katwiran ang kilos ni Achilles. Hindi talaga ito affectionate na klase ng tao. Hanggang maaari ay ayaw nito ng anumang physical contact sa kahit sino. Minsan na niyang nasabi iyon sa daddy niya at sinabi nitong malamang na mahigpit na ginugwardiyahan ni Achilles ang sariling emosyon. Ayaw nang hayaan pa ng binata ang sinumang mapalapit dito para lamang i-reject ito sa bandang huli katulad ng ginawa rito ng sariling ama.
Pero sa pagkakatanda ni Madeline ay 7 years old siya nang una at huling beses na nireject ni Achilles ang paglalambing niya. Hinalikan niya ito sa pisngi dahil sa labis na tuwa sa pagkakahanap nito sa nawawala niyang manika. Pinunasan ni Achilles ang pisnging hinalikan niya, pagkuway nandidilat ang mga matang sinabihan siyang huwag nang ulitin ang paghalik dito. Napaiyak siya noon dahil masanay siyang katuwaan at yakap ang itinutugon sa mga paglalambing niya ng mga taong nakapaligid sa kanya. Nataranta si Achilles nang umiyak siya. Hindi nito alam kung paano siya patitigilin. Bunsod ng kawalang maisip gawin, ora mismo ay ipinangako ni Achilles na hindi na ito magagalit kapag niyakap at hinalikan niya ito. Basta huwag lamang daw siyang magsusumbong sa daddy niya at ititigil na niya ang pagyak. Subalit pumapayag man si Achilles na yakapin niya, hindi naman ito gumaganti. Ang kagandahan lamang yon ay hindi na ito umiiwas at hindi na rin siya pinapagalitan kapag ginagawa niya iyon. Hinahayaan lamang siya ng binata sa paglalambing niya dahil batid nitong ganoon siya sa lahat ng taong mahal niya at malapit sa kanya. Madeline was so proud and touched that he allowed her to get that close to him. Subalit ngayon ay tila kabilang na rin siya sa mga taong nasa kabilang panig ng bakod na iniharang ni Achilles para hindi ito malapitan ni Numan. Kapag magkausap sila ngayon ay tila lagi ring hati ang atensyon ng binata, tila ba hindi talaga interesadong kausapin siya at nagtitiyaga lamang na pakiharapan siya. Naalala tuloy niya noong mga bata sila at panay ang buntot niya kay Achilles habang ito naman ay panay ang pagtatago sa kanya. Ano ang problema nito? Wala sa loob na napabaling sa kabilang pampang ng ilog ang paningin ni Madeline. Pag-aarin ng mga argilya ang panig na iyon ng ilog. Noong binatilyo na si Achilles ay madalas na nahuhuli niya itong nakatingin sa parteng iyon na para bang nais nitong tawirin ang ilog at puwersahang ipilit sa pamilya ng ina na tanggapin ito. Bago siya umalis ng rancho ay tinangkang makipag-usap kay Achilles ng noon ay maisakit ng si Lolo Lonzo. Tiyuhin ng ina ni Achilles si Lonzo Argila. Pero hindi di umano interesadong makipagayos pa si Achilles sa sinuman sa mga kapamilya ng inang mahigit 2 dekadang inignora ang presensya nito. Maaaring nagbago ang isip ni Achilles nang umalis ng bansa si Madeline. Marahil ay nakipag-ugnayan at nakipagayos ang binata sa mga argila. Batid din naman niyang isang mapait na aspeto para kay Achilles ang patuloy na pagtanggi rito ng mga argila na para bang kasalanan nito ang pagiging bastardo. Ayon sa daddy niya ay namatay si Lolo Lonzo 8 buwan na ang nakalilipas. Siguro naman bago yumao ang matandang lalaki ay nakuha nitong kilalanin bilang kapamilya si Achilles. Sa naisip ay biglang napabangon si Madeline, akmang tatayo na siya nang marinig niya ang mga papalapit na iabag ng kabayo mula sa direksyong pinanggalingan niya. Nakahinga siya nang maluwag nang makitang si Achilles ang lula ng kabayong papalapit sa kinaupuan niya. Ngunit dagliring naudlot ang relief na naramdaman niya nang mabasa niya ang ekspresyon sa mukha nito. Sinabi ko na sa iyong huwag kang pupunta ng mag-isa rito, Madeline, nang gigigil na sikmat ni Achilles nang makababa ng kabayo. Itinali nito ang kabayo sa katawan ng isang puno at naglakad palapit sa kanya. Huminto ito sa harap niya at pinamaywangan siya, hinahanap kita kaya ako nagpunta rito. In fact, halos buong araw kitang hinahanap. Saan ka ba nagpunta? Hindi na importante iyon. Ang ibinilin ko sa iyo ang dapat sinunod mo. Pwede bang ipaliwanag mo kung bakit bawal na akong pumunta rito ngayon gayong dati naman ay hindi? Nang nagdaang gabi lamang iyon sinabi sa kanya ni Achilles nang mabanggit niya habang naghahapunan sila na gusto niyang magpunta sa Ilog Freya. Basta sundin mo na lang ako. Huwag nang matigas ang ulo mo. Humalukip-kip si Madeline at umismid. Basta sundin mo na lang ako, gagad niya. Ginaya pa niya pati ang seryosong ekspresyon sa mukha ng binata. Pa-mysterious effect ka pa. Ano ba nang meron dito sa ilog at bigla ay kailangan ko pang ipagpaalam sa iyo ang pagpunta rito? Ha? Alam ko na. Siguro nakita mo yung mermaid fairies na sinasabi ni Angela na nakatira dito sa Ilog Freya, no, at gusto mong sarilinin ang wishes na ibibigay niya. Madaya ka talaga. Ang best friend ni Madeline na si Angela Alva ang unang nagsabi sa kanya tungkol sa mermaid fairies na diumano ay nananahan sa Ilog Freya. Mga 6 o 7 years old lamang yata sila noon at ang hilig nilang tambayan ay ang Ilog Freya. Nag-aabang sila ng mermaid fairies na hihingan nila ng wishes. Nayayamot na tumingala si Achilles sa langit. Hati sa pagitan ng pagkaaliw at iritasyon ang ekspresyon sa mukha.
Hanggang ngayon ba ay naniniwala ka pa rin sa mermaid fairies? Hindi totoo ang mga iyon. Of course they're true. Just because you haven't seen one yet doesn't prove it's not true. Jeet ni Madeline habang pinipiga ang suot na basang-basa ng shirt. Next you'd be telling me you still believe in Santa Claus and his reindeers, patuyang sabi ng binata. Napansin niyang hindi tumitingin sa kanya si Achilles habang nagsasalita. Natuklasan naman agad niya kung bakit. Bumabakat ang katawan niya sa basang damit niya at naaaninag ang hugis ng kanyang mga dibdib bagaman hindi naman bakat ang mga nipples dahil may suot siyang bra. Lihim siyang napangiti. Liz said so the indifference was all just an act. The big fraud. Hindi kaya iyon din mismo ang dahilan kaya para siyang may nakahahawang sakit kung iwasan ni Achilles. Because he was attracted to her and was trying to fight his feelings. Kung ganoon nga, kailangan niyang magpakatay ng baka. Naman. Kung hindi totoo si Santa, sino ang nagbigay sa akin ng watercolor set noong 8 years old ako? Saka anong pink and purple dog house para kay Garfield noong 9 years old ako, paghahamon ni Madeline. Ang mga binanggit niya ay ang mga regalong natuklasan niya si Achilles pala ang nagtiyagang magipon ng pambili o mismong gumawa. Dahil ito ang laging naunang makaalam ng mga hinihiling niya kay Santa noon, alam na alam nito kung ano talaga ang nais niyang matanggap tuwing Pasko. Ibinibida niya kasi lagi noon kay Achilles ang pagiging good girl niya para makatanggap siya ng mga inaasam na regalo mula kay Santa Claus. Napatikim ang binata at bahagyang namula. Para lang sa mga bata ang mga ganoong paniniwala, Madeline. Hindi ka na bata para maniwala pa sa kalokohang iyon. Maging mabait o masama ka man, walang santa na magbibigay ng regalo sa iyo, at lalong walang mermaid fairy na pwede mong suhulan ng candies at chocolates para ibigay ang mga kahilingan mo. Iiling-iling na pumalatak siya. Kailan ka pa naging cynical, Achilles, di ba? Ikaw pa nga ang nagsabi sa akin noon na hindi ako dapat matakot sa kulog at kidlat dahil nagbo-bowling lang ang mga anghel sa langit at nagpapaligsahan ang mga bituin kung sino ang pinakamakisla. He took all of Achilles' control not to cringe at those naive statements he was hearing from Madeline. Tama siya sa palagay niyang masyado pa nga itong bata kumpara sa karanasan, mentalidad, at emosyonal na kakayahan niya. Bagaman iba ang isinisigaw na reaksyon ng kanyang katawan tuwing napapalapit siya kay Madeline, hindi naman sumasabay sa advanced na pagsulong ng pisikal na anyo ng dalaga ang damdamin at pag-iisip nito. Halos isang taong nawala si Madeline sa paningin niya, pero nang sandaling muling magtama ang mga mata nila ay muntik na siyang mapamura. Sapagkat sa halip na magmaliw ang baliw na damdaming umusbong sa kanyang puso, para dito ay lalo pang lumalim iyon na kinakailangan pa niya ngayong magimbento ng dahilan at paraan upang makaiwas dito. Nangangamba kasi siyang hindi na niya maitatago pa ang nadarama at mapansin na rin iyon ng ibang kasambahay nila. Hindi naniniwala si Achilles na hanggang sa sandaling iyon ay naniniwala pa rin si Madeline sa mga paniniwalang pambata, pero nasisiguro niyang hindi pa rin naman ito lubos na natatanggap na hindi totoo ang lahat ng iyon. She was still too innocent, too optimistic, and too trusting of the world's goodness while he had probably been born jaded. Nakakatakot ang klase ng pagtitiwalang mayroon si Madeline. Masyadong malaki ang hinihinging kapalit niyon, dahil hindi rin siya sigurado kung ang nararamdaman niya ngayon para kay Madeline ay sapat ng kasagutan sa nahuhulaan na niyang damdamin din ito para sa kanya. Hindi niya maisatinig at maipakita iyon sa dalaga. Kailangan niyang patuloy na ignorahin ang pagbabago ng pagtingin nito sa kanya. Because one false step towards the wrong direction of what they were both starting to feel for each other and they would both lose their closeness. Bukod kay Ninong Tomas ay si Madeline ang isa pang tao sa buhay niya na ipapaputol muna niya ang lahat ng parte ng kanyang katawan bago ipakipagsapalarang mawala sa buhay niya. Wala siyang ibang hinayaang makapasok sa bawat sulok ng pagkatao niya, kundi ang 8 taong gulang na batang walang pangingiming bumuntot-buntot sa kanya sa kabila ng mga pagsusuplado niya noong una. Walang hirap nitong nakuha ang pagmamahal at pagtitiwala niya kahit pa sinubukan niya itong paulit-ulit na itulak palayo. 8 taon ka lang nang sabihin ko iyon sa iyo, Madeline. Hindi nangangahulugan na lahat ng sinabi ko sa iyo ay totoo. Kung gusto mong maiwasang masaktan, dapat mong pag-aralang alamin kung kailan nagsasabi ng totoo o hindi ang isang tao, seryosong wika niya. Sinalubong ng dalaga ang mga mata niya, pagkwa isinapo ng mga kamay nito ang kanyang mukha. I know you will never lie to me, Achilles.
Ang sabi niya sa sarili ay hindi niya sasamantalahin ang damdamin ni Madeline para sa kanya. Hindi ito tulad ng ibang babaeng dumaan na sa buhay niya. She wouldn't know how to protect herself against the hurt he would surely bring her. Kaya siya ang dapat na umiwas. Ngunit maaari ba talaga niyang magawa iyon kung ganoong bawat himaymay niya ay nagudyok sa kanyang tikman ang mapupula at tila kay tamis sa kainosentihang mga labi nito? Dahan-dahang bumaba ang mukha ni Achilles palapit sa naghihintay na mga labi ni Madeline. Nalalanghap niya ang shampoo at pabangong gamit ng dalaga. Natutukso ang mga kamay niyang haplusin at damhin ang makinis nitong mga pisngi. Gustong magsawa ng mga mata niya sa pagtunghay sa mga mata nito. Ngunit sa huling sandali ay umurong ang mga pagnanasang iyon nang maalala niya si Ninong Tomas. Naalala niya kung gaano kalaki ang utang na loob niya sa kanyang ninong para sirain ang tiwala nito. Inalis niya ang mga kamay ni Madeline na nakasapo sa kanyang mukha, pagkuway umatras siya para maglagay ng distansya sa pagitan nila. Bumalik na tayo sa villa. Baka abutan pa tayo ng dilim dito. That was your rival, ha? Komento ni Angela. Tumango si Madeline. Hindi siya mapalagay sa mga paiwas na sagot ni Nanay Saling at ni Achilles mismo tungkol kay Myra, kaya nagsagawa siya ng sariling investigasyon sa tulong ng kaibigan niyang si Angela. Hindi maganda ang mga natuklasan nila. Nalaman nilang madalas pala talagang magkita sina Achilles at Myra. Ang hula nga ng mga nakakakilala sa mga ito ay magkasintahan na ang dalawa, lamang ay hindi umaamin. Sorry, Maddie, pero mukhang tagilid ang lagay mo. Hindi lang magandyong girl, mukhang independent at matalino pa, nakangiwing sabi ni Angela. Naroon sila sa backshop na pag-aari at personal na minamanage ni Myra. Ano nga naman ang laban ng isang 17-year-old Bareillyotov high school girl na tulad niya sa isang 25-year-old na dalagang mayroong sariling negosyo? Baliwala ang 2 taong tanda ni Myra kay Achilles dahil matured naman na talaga para sa edad nito ang binata. Mas marami itong pagkakapareho kay Myra kaysa sa kanya. Isa pa, lamang man siya sa ganda at yaman, batid niyang hindi mahalaga ang mga iyon kay Achilles dahil hindi ito mababaw na klase ng lalaki. Oh, Ange, ano nang gagawin ko? I love Achilles. Don't think I can love another man but him, desperadang sambit ni Madeline. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa mga kamay. Marahang tinapik-tapik siya nito sa balikat. Puno ng simpatya ang tinig ng magsalita. Hindi mo pa naman tiyak kung sila na nga, di ba? Malay mo, magkaibigan lang talaga sila. Pero narinig ko mula mismo kay Achilles noon na liligawan niya si Myra. Malay mo kung sila na nga ngayon? Imposibleng basta din ni Myra si Achilles. Dapat kasi ay hindi talaga ako umalis ng rancho. Hindi nagkomento ang kaibigan niya. Ilang sandaling umiral ang katahimikan sa pagitan nila. Basta. Achilles is mine, mariing pahayag niya kapag kuwan. Maddie, hindi porke mahal mo ang isang tao. Ibig sabihin ay kailangan ka ring mahalin ang taong iyon, wika ni Angela sa tinig na may bahid ng pait at lungkot. Kagaya niya, si Angela rin ay umiibig sa isang lalaking hindi naman ito ang iniibig. Ngunit kung ang kaibigan niya ay kontento ng mahalin mula sa malayo ang lalaking iyon, siya ay hindi. Bata pa siya ay itinuro na sa kanya ng mga magulang na kung may gusto siyang makamit ay siya mismo ang dapat gumawa ng paraan para makuha iyon. Kung hihintayin daw niya iyon na malaglag sa mga kamay niya nang wala siyang ginagawa, ay inaaksaya lamang niya ang mga kakayahang ipinagkaloob sa kanya. Dinadaya lamang diumano niya ang sarili dahil nagpadala siya sa karuwagan at katamaran, na pangiwi si Madeline nang matanaw niya si Achilles. Naabutan na naman siya nito sa Ilog Freya. Akmang magpapaliwanag siya nang makalapit ang binata, pero itinaas nito ang isang kamay para patigilin siya. Tila pagod na bumuntong hininga ito, saka pasalampak na umupo sa tabi niya. May muntik ng malunod na babae rito noon ng 1 buwan. Kung hindi siya nasagip ni Mang Emong, malamang na natangay na siya ng agos ng tubig hanggang sa dagat. Hindi mo ba napansing tumaas na ang tubig sa ilog at mas malakas ang agos nito ngayon? Epekto yon ng sunod-sunod na bagyong dumating. Hindi pa nakatulong na pinagpuputol ng mga Cassidy at Raval ang mga puno sa tabing ilog sa loob ng mga lupain nila, seryosong pahayag ni Achilles. May kalakip na pait sa tono ng binata na para bang tinraidor ito ng isang matalik na kaibigan. Sa opinyon kasi nito ay hindi na kailangan pa ng Isla Fuego ng dagdag na mga establishmento kung ang kapalit ay ang pagkaubos ng mga likas na yaman ng isla.
He loved the land, the sea, the trees, and the animals that thrived on the whole island. Kaya pala, nagtataka nga ako dahil parang lumapit sa pampang ang tree house ko gayong ang pagkakatanda ko ay mas malayo kaysa sa ngayon iyon noon. Pero hindi mo kailangang mag-alala. Mahusay naman akong lumangoy. Saka kung delikado ang ilog, bakit no ng isang araw ay nakita kitang naliligo riyan? Mas malakas ako kaysa sa iyo. Hindi ako basta-basta matatangay ng agos kumpara sa iyo. Sa susunod, huwag ka na uling pupunta rito nang hindi ako kasama. Malinaw. Hindi hinintay ni Achilles ang sagot niya. Humiga ito at ginawang unan ang mga braso. Binalatan ni Madeline ang binata. Nang pumihit ang ulo nito sa direksyon niya ay dali-daling tumingin siya sa langit. Tumawa si Achilles. Nakita ko iyon. Kung hindi ka mangangakong hindi na uli pupunta rito ng nag-iisa, bibilinan ko ang mga tao sa bahay na huwag kang payagang lumabas ng bahay nang walang kasama. All right. Hindi ako pupunta rito nang walang kasama. Humiga rin siya sa tabi ng binata. Good. Ituloy mo ang pagkukwento tungkol sa bakasyon mo. Saan-saan kayo nagpunta pagkagaling sa Louvre Museum? Napabuntong hininga si Madeline. Mas gusto niyang usisain si Achilles tungkol kay Myra pero duda siya kung sasagutin siya nito. Isa pa, hindi siya pwedeng maging sobrang mausisa dahil baka kung ano ang isipin nito. Kaya sa halip na magtanong ay inisa-isa niya ang lahat ng nakita at naranasan habang nasa Paris siya. Ikinuwento niya ang bawat taong nakilala at naging kaibigan niya. Nang mabanggit niya ang mga lalaking nakilala niya roon ay napansin agad niya ang biglang pagkunot ng noo ni Achilles. May nagustuhan ka bang lalaki roon? Muntik nang matawa si Madeline nang makita ang pag-aalala at pangamba sa anyo ng binata. Duda siya kung batid ni Achilles na malinaw na nasasalamin sa mga mata nito ang mga emosyon nito. Kung alam ng binata ang tungkol doon ay tiyak na mag-iiwas ito ng tingin. Wala. Imposible iyon dahil narito sa rancho ang taong gusto ko, lakas loob na sagot niya. Noon nagiwas ng tingin si Achilles. Pero bago iyon ay nasaksihan ni Madeline ang pagguhit ng relief sa anyo ng binata. Tinakpan ni Achilles ng isang braso ang mga mata. Hindi na uli ito nagsalita kaya namayani na naman ang katahimikan sa pagitan nila. Ilang minuto pa ang lumipas bago binalingan ni Madeline si Achilles. Pinagmasdan niya ang gwapong mukha nito. Mukhang nakatulog na ang binata. Ayon kay Nanay Saling ay nagkasakit ang kabayo ni Achilles na si Hidalgo. Dahil isang veterinarian si Achilles, ito na mismo ang gumamot sa kabayo. Buong magdamag itong nasa kwadra at binabantayan ang mga pagbabago sa kalagayan ng kabayo. Nangangati ang mga kamay ni Madeline na paglandasin ang mga iyon sa mga perpektong anggulo ng mukha ni Achilles. Gusto niyang haplusin ang mga gatla sa gilid ng mga mata at labi nito. Kaya naman nang lumipas ang ilang minuto at manatiling nakapikit ang binata ay lakas loob na hinaplos niya ang pisngi at baba nito. I'm still awake, Madeline, amused na sabi ni Achilles nang hindi dumidilat. Napahiyang bigla niyang binawi ang kamay. Humiga uli siya sa tabi ng binata. Ginaya niya ito. Itinakip din niya sa mga mata ang isang braso. Kahit pagbantaan siya nitong lulunurin sa ilog, hindi siya tatayo hanggat hindi ito na unang umalis, ang akala niya ay matapang siya. Ang akala niya ay kaya niyang gawin ang pilit isinisigaw ng kanyang damdamin na magtapat kay Achilles. Pero hindi pala siya ganoon katapang. Dahil habang nakapikit siya ng mariin at nakikiramdam sa ikikilos ng binata, ay dumadagundong sa lakas ng kabog ang dibdib niya. Baka nga sa lakas niyon ay naririnig na nito iyon. Nang bigla siyang kabigin ni Achilles upang idantay ang kanyang ulo sa dibdib nito at pumalibot ang mga braso sa katawan niya ay daig pa niya ang ipinasok sa freezer sa paninigas. Achilles, masyado pang maaga para sa nararamdaman mo, Madeline. Mag-18 ka pa lang samantalang 23 na ako. Paano ka nakasisigurong seryoso ka sa nararamdaman mo at hindi iyon infatuation lang? His voice was so tender and gentle as if he was scared he might shock her. Oh, Achilles. You mean you love me, too? Sa labis na katuwaan ay naitulak niya ang binata at napabangon siya upang makita ng mas mabuti ang anyo nito. Umunggol si Achilles na animo frustrated. Humiga uli ito sa damuhan. Ibinuka ang mga braso at tumitig sa langit na tila mahahanap doon ang kasagutan sa tanong. Hinawakan ni Madeline sa balikat si Achilles at niyugyog.
Nang hindi ito tuminag ay pinihit niya ang mukha nito paharap sa kanya. Tell me, utos niya. You love me, too, don't you? That's the reason why you told me to go with mom. Kasi ayaw mong aminin ang nararamdaman mo para sa akin at nahihirapan kang patuloy na itago iyon. Iyon din ang rason kaya iniiwasan mo ako mula nang bumalik ako galing Paris. You were trying to deny your feelings for me. Oh, Achilles. I love you, too. You don't have to hide your feelings for me. Pakiramdam ni Madeline ay sasabog ang dibdib niya sa magkahalong antisipasyon at kagalakan. Masuyong ikinulong ni Achilles sa mga kamay ang kanyang mukha, pagkuay marahan siyang hinila palapit dito hanggang sa halos 1 pulgada na lamang ang layo ng mga labi nila sa isa't isa. Pumikit siya at hinintay ang pagdampi ng mga labi ng binata sa kanyang mga labi. Ngunit hindi nangyari iyon. Sa halip ay idinikit ni Achilles ang noo nito sa kanyang noo. Then he groaned as if he was in agony. Dumilat siya. Achilles. Madi, mahalaga ka sa akin. Pero natatawang idinikit niya ang kanyang ulo sa dibdib ni Achilles. May katorpehan pala itong taglay. Nautal ito sa paggamin ng nararamdaman, I love you, too. I love you. I love you, malakas na sigaw niyang may kasamang tawa at mga luha. Para siyang mababaliw sa labis na katuwaan. Gusto pa sana niyang magtatalon at ipahayag sa bawat puno at ibon na nakapaligid sa kanila ang kanyang damdamin, ngunit natigilan siya nang makita ang kaseryosuhan sa anyo nito. Achilles, biglang kinabahang sambit niya. Bumangon ito, pagkuay inilahad ang kamay sa kanya para alalayan siya sa pagtayo. Achilles, bakit? Taliwas sa kaligayahan ni Madeline, tila namatayan ang binata base sa lungkot na mababakas sa mukha. Pero ang mas nakakuha ng atensyon niya ay ang guilt na bumadha sa mukha nito bago nagiwas ng tingin. Sa labis na kagalakan niya sa inaakalang pagtatapat ni Achilles, noon lamang niya na-realize na wala naman talaga itong sinabing kahit ano na tumutukoy sa damdamin nito para sa kanya. Kung tutuusin, ang sinabi nito ay mas pagkwestiyon sa damdamin niya kaysa sa pag-amin ng sariling damdamin. Ibig sabihin lamang yon ay matagal nang nahulaan ni Achilles ang tungkol sa nararamdaman niya para dito. Kaya ingat na ingat si Achilles na niyakap pa siya, ay dahil batid ng binata na masasaktan siya oras na sabihin nitong nagkamali siya ng intindi sa sinabi nito. Kinagat niya ng mariin ang ibabang labi bago sinalubong ang mga mata ni Achilles, magkahalong sakit at pagkapahiya ang nadarama niya. You're the best friend, Maddie. The only friend I trust without reservation. Alam mong mahal kita, di ba? Pero hindi siya sanay na makitang tuliro si Achilles at walang maapuhap sabihin dahil sa pangambang masasaktan nito ang damdamin niya. Maddie, may girlfriend na ako. Si Myra, iyong babaeng nabanggit ko sa iyo bago ka umalis ng rancho. Bumuntong hininga ito, mababakas sa mukha ang pagkaasiwa at pakikisimpatya sa sakit na hindi niya kayang ikubli. Maddie, I'm sorry. Ang akala ko, kapag nakakita ka ng ibang kaedad mo pagalis mo rito at paglayo mo sa akin, ay makakalimutan mo na ang infatuation mo sa akin. Pero nakita kong walang nagbago ng araw na dumating ka uli rito sa rancho. Naisip kong iwasan ka sa pagasang ibabaling mo sa iba ang atensyon mo. Pero mukhang hindi nangyayari iyon. Hindi ko man gustong saktan ka o paasahin, kailangan kong buksan ang usaping ito. Wika ni Achilles sa mababang tono na ginagamit nito kapag may pinapakalma itong nagwawalang kabayo at baka. Isa ba siyang mabangis na hayop na nag-iipon lamang muna ng lakas bago magwala kaya sinisikap nitong pakalmahin siya? You're lying, ani Madeline sa garalgal na tinig. Plano ko nang ipakilala si Myra ng formal sa inyo ni Ninong. Nagbabalak na akong alukin siya ng kasal. Hindi ko gustong biglain ka sa pagdating niya rito sa linggo ng gabi para makasalo natin siya sa hapunan. Nasabi ko na rin kay Ninong ang tungkol sa kanya. Sinalubong niya ng diretso ang mga mata ni Achilles. Saglit lang nitong natagalan ang pakikipagtitigan sa kanya at nagiwas agad ng tingin. Pero bago iyon ay nakita na niya ang pagdaan ng pamilyar na emosyon sa mga mata ng binata, mga emosyong nakikita niya sa salamin tuwing naiisip niya ito. Lear. You love me, too, mariing wika niya. Hindi siya maaaring magkamali, iyon ang emosyong dumaan sa mga mata ni Achilles, habang nakatunghay sa kanya, lamang ay mabilis nitong naikubli iyon. And I'm going to prove it to you, Achilles. Listen to yourself, Madeline.
Iyan ba ang akto ng isang matured ng tao? Sa tingin mo ba ay makukumbinsi mo akong seryoso ka sa nararamdaman mo sa akin gayong para ka lang may nagustuhang bag sa mall na itinuro mo at gustong bilhin? 17 ka pa lang, Madeline. Masyado ka pang bata para isiping totoong pag-ibig iyang nararamdaman mo. Ikaw ba ang nakakaramdam ng nararamdaman ko para masabi mong hindi ito totoo? I love you. I've loved you since I was 15. Madeline, hindi na niya pinakinggan si Achilles. Mabilis na tinalikuran niya ito at tumakbo siya palayo. She wouldn't listen to him. He was lying. She saw it in his eyes. Ang hindi lang niya alam ay kung bakit kailangang gawin iyon ni Achilles, gayong inamin na niyang mahal din niya ito. Lihim na napangiti si Madeline nang makita mula sa sulok ng kanyang mga mata ang reaksyon ni Achilles nang masilayan siya nitong pababa ng hagdan. Suot niya ang evening dress na binili nila ni Angela sa Fire Mall ng nagdaang araw. Hindi nila ugaling magdamit ng formal tuwing hapunan maliban na lamang kung may bisita. Kaya naman natitiyak niyang hindi magtataka ang mga kasambahay kung sakaling bumaba man siya suot ang mint green off-shouldered silk gown. You look beautiful, princess. Dalagang-dalaga ka na nga. I wish your mother could see you right now. You look so much like her when she was younger. Puri ng daddy niya nang salubungin siya sa paanan ng hagdan at ilahad ang braso nito upang magkaagapay silang pumunta sa dining room. Thanks, Dad, nakangiting sabi niya. Nilingon niya si Achilles. Base sa hitsura ng binata, parang nakalimutan nito ang babaeng nakaabrisete rito. Hindi iyon ang unang pagkakataong nakita siya ni Achilles na nakabestida o nag-apply ng makeup pero iyon ang unang pagkakataong nakita siya nitong suot ang isang damit na nagpapakita ng hubog ng katawan niyang binago na ng panahon. Tonight, she didn't look like a little girl at all but a fully grown woman. Hi! Myra, right, bati ni Madeline sa babaeng curious na nakatunghay sa kanya. Inilahad niya ang kamay para makipagkamay rito. Kung mukha lang sana itong salbahe ay mas pabor sa kanya. Ang kaso, mukhang mabait ang babae, lalo na nang gumanti ng matamis ng ngiti. I'm Madeline. It's nice to meet you. Hindi nagsalita si Achilles habang nakikipagkilala si Madeline kay Myra, ngunit ang mga matang binata na nagtatanong sa kanya ay sapat na upang maipaalam sa kanya ang pagtataka nito sa ikinikilos niya. Nang nagdaang araw lamang ay pilit pa rin niyang pinapaamin si Achilles na isang palabas lamang ang relasyon nito kay Myra para pagtakpan ang sariling damdamin para sa kanya na ayaw nitong aminin. Kaya marahil ay nagtataka si Achilles ngayon sa magandang pakikitungo niya sa nobya nito. Baka nga kinakabahan pa ang binata at iniisip ang mga maaari niyang gawin para guluhin ang relasyon nito at ni Myra. Sa harap ng hapagkainan ay si Madeline ang perpektong hostess. Panay ang kwento niya kay Myra ng mga nakakaaliw na anecdotes tungkol kay Achilles noong bata-bata pa ito. Napansin niyang tila hindi mapakali si Achilles. Ilang beses nitong tinangkang magsimula ng usapan pero sa tuwina ay inuunahan niya ang binata. Nangangamba kasi siyang sasabihin na ni Achilles sa daddy niya ang tungkol sa pagbabalak nito at ni Myra na magpakasal. She couldn't let him do that. Not until she had her chance in making him see he was doing the wrong thing. Habang kumakain ay inobserbahan ni Madeline ang pakikitungo ni Achilles kay Myra. Iyon nga lang, kagaya ni Achilles ay mukhang hindi rin showy si Myra pagdating sa damdamin. Mistula itong female version ni Achilles. Ito ba talaga ang class ng babaeng gusto ni Achilles? Someone who wouldn't make his head itch with her endless mischiefs and misadventures. Someone who didn't know how to love spontaneously, act impulsively, and be silly. Animo may kumurot sa isang sulok ng puso ni Madeline habang pinagmamasdan ang magkasintahan sa tahimik na pag-uusap. Tahimik dahil tila mga mata lamang ng dalawa ang nag-uusap at hindi na kailangan pa ng mga salita para maunawaan ng isa't isa ang sinasabi ng isa. Pagkatapos ng hapunan ay nagpaalam na agad si Achilles na ihahatid pa uwi si Myra. Aalis si Myra ng gabing iyon patungong Davao. May dadaluhan itong seminar doon. Dad, did you regret marrying Mom because she was too different from you? Tanong ni Madeline habang sinusundan ng tingin ang papalayong kotseng sinakyan ni na Achilles at Myra. Nakatayo siya sa tapat ng bintana kung saan tanaw niya iyon, bumuntong hininga ang daddy niya bago sumagot. Anak, magkaiba kami ng mommy mo sa inyo ni Achilles. Gulat na napalingon siya sa ama.
Hindi siya makapaniwala na agad nitong nahulaan ang tunay na laman ng tanong niya. Ninisyan siya ng daddy niya. Lumapit ito sa kanya at pinisil ang kamay niyang nakapatong sa hamba ng bintana. I'm your father, Madeline. Matagal ko nang alam ang tungkol sa damdamin mo para kay Achilles. Ang totoo niyan, noong 15 years old ka ay kinausap ko siya. Binalaan ko siyang huwag samantalahin ang nararamdaman mo para sa kanya. Kung hindi rin lang niya kayang maipangako sa akin na mamahalin ka niya ng higit pa sa pagmamahal niya sa akin bilang tumayong ama niya o sa rancho na tanging naging tahanan niya, siyan kako ang umiwas sa iyo. Nahigit ni Madeline ang hininga. Inaabangan niya ang susunod na sasabihin ng ama. And you know what he said? Kaya niyang mawalan ng ama, ng tahanan, at kahit ng pangalan pero hindi ng kaluluwa na siyang turing niya sa iyo, Maddie. He was a very bitter, angry, and lonely boy when he first came here. Seryoso siya at hindi nakikipag-usap kahit kanino. Mas gusto niyang nag-iisa siya. But when he met you when you were 6, you taught him how to laugh again, how to smile, and how to be a young boy again. He loves you, Maddie. You're probably the only one he loves with no reservations. Nakagat niya ang ibabang labi. Tumanao siya sa labas ng bintana, ngunit hindi naman niya masabi kung ano mismo ang tinitingnan niya roon. But he's with Mara now, Dad. And she seems like a very nice woman. Sa isip ni Achilles ay masyado pa akong bata para seryosuhin niya ang nararamdaman ko para sa kanya. I certainly hope so, Princess Brat. Dahil kung iisipin niyang pwede ka na niyang seryosuhin, ako ang unang makakalaban niya. Boto man ako sa kanya para maging manugang ko pagdating ng tamang panahon, hindi ibig sabihin niyo na kukonsintihin ko sakaling gumawa siya sa iyo ng hakbang na hindi ko magugustuhan. Dad, you are still 17, Maddie. You're too young for him and he is a normal male with needs that si biglang namula ang mukha ng kanyang ama. Nahulaan na niya kung ano ang nais nitong tukuyin. Dad, alam ko na ang tungkol sa birds and bees at kung paano gumawa ng baby. Well, anyway, that. You are way too young for that. Lalaki si Achilles. Hindi madali para sa kanya, lalo na sa nasa edad niya, ang umiwas sa tukso. Natural lamang ang pakikipagrelasyon niya kina Mara at sa mga nauna pa niyang naging nobya habang hinihintay kanyang tumuntong sa tamang edad. Mulagat na napatitig si Madeline sa ama. Dad, that's just so sick. Are you telling me that even though he loves me, he can still go to bed with other women just to satisfy his needs? Napangiwi at napakamot ito sa ulo. Bumadha ang pagkaasiwa sa anyo at ang pagsisising na buksan-buksan pa nito ang paksang iyon. Naging determinado naman si Madeline. Hindi siya makapapayag na ipagpatuloy ni Achilles ang ginagawa nito kung totoo man nga ang sinabi ng daddy niya. He's mine! Sigaw ng puso niya. Maaaring masyado pa nga siyang bubot para pansinin ni Achilles, ngunit hindi iyon nangangahulugan na pwede itong magpakasawa sa mga bisig ng ibang babae gayong siya ang laman ng puso nito. Akmang aakyat na si Achilles sa hagdan nang bigla siyang gulatin ng tinig ni Madeline na nagmumula sa madilim na parte ng sala. Ang akala niya ay tulog na ang lahat ng kasambahay, ngunit dapat ay inasahan na niyang hindi basta palalampasin ni Madeline ang gabing iyon nang hindi siya kinakausap. Huminga siya ng malalim bago naglakad patungo sa kinaroroonan ng dalaga. Gabi na, Maddie. Bakit gising ka pa? Taliwas sa panatag at kalmadong boses niya ang bilis ng tibok ng kanyang puso, lalo na nang makasalubong niya ang nangaakusang tingin nito, wala silang relasyon. Hindi si Madeline ang nobya niya pero bakit pakiramdam niya ay pinagtaksilan niya ito nang ihatid niya pa uwi si Myra. Madeline was even the reason why Myra got angry with him before he left her a couple of hours ago. Nang tangkain kasi ni Myra na hagkan siya at anyayahan sa loob ng bahay nito kanina ay tumanggi siya at nagdahilan na marami pang kailangang gawin sa rancho. Ni hindi man lang siya na turn on kay Myra, bagay na napansin nito at ikinagalit. Inakusahan pa siyang nanlalamig na rito at nagsasawa. Hindi kasi iyon ang unang pagkakataong nangyari iyon. In fact, mula nang dumating si Madeline ay hindi na uli siya sumiping kay Myra. May isang maliit na boses kasi na humihiyaw sa tainga niya na isang kalapastanganan ang sumiping siya sa ibang babae gayong nagbalik na ang dalagitang pilit niyang inaalis sa loob ng kanyang puso. Ang naturang dalagita na hindi niya maaaring mahalin dahil sa napakaraming balakid sa pagitan nila.
Perhaps if she was older, may pag-asa pa ang nararamdaman niya para dito. Ngunit bukod sa hadlang ang edad nito sa pagitan nila, malaking balakid din ang respeto niya sa daddy nito at ang kawalan niya ng kasiguruhan sa maaaring itagal ng damdamin niya para dito. He was 23 years old and yet he had never fallen in love with any woman. Ang lahat ng nagdaang relasyon niya ay dala lamang ng mutual understanding nila at ng magkaparehong mga pangangailangan. Kaya paano niya itataya ang halos 2 dekadang pagtitiwala at pagmamahal ng lalaking itinuturing na niyang ama sa isang relasyong maaaring hindi makabuti at masaktan lamang ang prinsesa nito? I was waiting for you. Hindi aabutin ng 30 minutes ang biyahe hanggang Paseo Fernando at Chills. What took you so long? Magkasalubong ang mga kilay na tanong ni Madeline. Namaywang ito at tumiyad sa pag-asang magpapantay ang kanilang mga mukha. Pero sa kabila ng effort ng dalaga ay hanggang ilong lang din niya ang abot ng tuktok ng ulo nito. Mukha itong kuting na hinahamon ang tigring kaharap. The urge to kiss her pouting red lips was strong. Nagiwas siya ng tingin. Hindi niya magawang salubungin ang nag-aakusang titig nito na animo, isa siyang nagtataksil na nobyo. Nasa dulo na ng dila ni Achilles ang pasikmat na pagsagot kay Madeline na wala itong pakialam kung natagalan man siya sa pagbalik, pero pinigilan siya ng hinanakit na rumehistro sa mga mata nito. Alam niyang dapat niyang samantalahin ang pagkakataong iyon upang ipaunawa sa dalaga na dapat na nitong kalimutan ang anumang nararamdaman para sa kanya. Na mas dapat nitong itutok ang pansin sa mga lalaking kaedad nito, sa pag-aaral, at isantabi na ang infatuation sa kanya. Batid niyang isang pahayag ang katumbas ng pagsusuot ni Madeline ng damit na nagpapakita ng hubog ng katawan. Batid din niyang nanganganib na ibuko siya ng sariling damdamin kung hindi niya ito makukumbinsing seryoso siya kay Myra. Kanina nga lang nang makita niyang pababa ng hagdan si Madeline, ay halos hindi siya makahinga sa labis na paghanga sa kagandahan nito. Any man would be ecstatic to know that she admired him and was greatly attracted to him. Ngunit kung siya sa sarili ay hindi sigurado sa nararamdaman para kay Madeline, mas hindi siya sigurado sa nararamdaman nito para sa kanya. Masyado pang bata si Madeline at marami pang makikilalang ibang lalaki na mas malapit ang edad dito. Mga binatang kapareho nito ng estado sa lipunan at hindi isang ulilang tulad niya na dahil lamang sa pagkakawang gawa ng ninong kaya nagkaroon ng pamilya at tahanan. Kung kaya mas mabuting itutok na nga lamang niya ang oras at panahon sa mga katulad ni Myra. Walang komplikasyon ang relasyon nila. Walang expectation sa isa't isa. Malinaw nilang naunawa ang oras na nais ng kumalas ng isa sa kanila ay malaya nilang magagawa iyon nang hindi inaalala kung masasaktan ang isa. Magkasama sila dahil magkaibigan sila at maraming magkaparehong interes, pero hindi nila mahal ang isa't isa. Bagaman alam ni Achilles na hindi nalalagpas pa sa kama ang maaaring maging relasyon nila, mas mabuti na iyon kaysa piliin niyang saktan ang sarili at ang taong kumukop sa kanya. Bagay na natitiyak niyang mangyayari kung susundin niya ang iniudyok ng munting tinig sa kanyang isip na hayaang mahalin ng puso niya si Madeline. Achilles, do you really love her? Tanong ni Madeline. Namumungay ang mga mata nito at tila mabuhay ang pagkakatayo sa tabi ng grand piano na minanapa ni Ninong Tomas mula sa lola. Noon niya napansin ang kopitang nakapatong sa grand piano. Uminom ka, pabulalas na tanong niya, Madeline, ano ba nang ginagawa mo? Nababaliw ka na ba? Ngalingaling yugyugin niya ito para tumimo sa isip nito ang kalokohang ginawa. Achilles, just answer me. Do you really love her?